comes, the God who comes to save is here to set the captives free. For who can stop the Lord Almighty? We say our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chain, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before. We say, whoa. For who can stop the Lord Almighty? Sing it out loud, we say, for who can stop the Lord Almighty? No one can stop you, Jesus. Who can stop the Lord Almighty? No one can stop Him. Who can stop the Lord Almighty? Sing it out loud, we say, for who can stop the Lord? No one, no one. Who can stop the Lord? He is sovereign, He is powerful. Who can stop the Lord Almighty? Who can stop? Who can stop the Lord? Our God is the Lion of Judah. He's roaring with power and fighting our battles, and every knee will bow before Him. Our God is the Lamb that was slain for the sins of the world. His blood breaks the chains, and every knee will bow before the Lion and the Lamb, and every knee will bow before Him. Whoa, say, whoa.
Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Ulitin natin, sa buhay ko. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap mapuri sa kandungan mo. Lahat ng nais ng puso natatagpuan sa'yo. Napakasarap mapuri sa kandungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid ka ng problema. Basta't ikaw, basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Sa buhay ko, ikaw ang bukas. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos, o kay tamis. Napakasarap magpuri sa kandungan mo. Lahat ng nais ng puso natatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kandungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Napakasarap magpuri sa kandungan mo. Lahat ng nais ng puso'y natatagpuan sa'yo. Napakasarap magpuri sa kandungan mo. Wala nang aalalahanin pa. Nakapaligid man ang problema. Basta't ikaw, o Diyos, ay kasama. Sing Panginoon. Panginoon, ika'y dakila, natatangit nag-isa. Panginoon at kaibigan, ikaw ay tapat, hanap pakumbaba. Buhay mo ay iyong inalay. Walang
hanggan ay binigay. Panginoon, Panginoon ang kaligtasan. Ikaw ang sandigan ng pusong sugatan. Sing Jesus, Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Iniligtas, iniligtas sa kamatayan ang iyong mga nilikha. Panginoon, Panginoon ang kabutihan. Ikaw ang sandigan ng buong sanlibutan. Ika'y naghahari, walang katapusan. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo di mapantayan.
What a sweet song for the Lord. It's a beautiful prayer of dedication. Amen. Can we sing that chorus once again? Jesus, ako ay iyong natagpuan. Sing it with all your heart. Pag-ibig mo di mapaglayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus, nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo di mapaglayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Jesus, ako ay iyong natagpuan. Pag-ibig mo di mapaglayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus, nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo di mapaglayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Yes, Jesus. Sa'yo lang ang aming buhay, ang aming puso. Sa'yo lang namin pinagkakatiwala ang aming kinabukasan. Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Thank you, Lord, for bringing us together in this place of worship today. We glorify your name. Amen. Palapakan nga po natin ang Panginoon. For our prayer passage, I'd like to read Psalm 55:22 to 23. At ini-encourage ko pong ito ang ating memory verse. Gawing memory verse, lalo kung ang dami mong kaba ngayong linggong ito. Ayan. Medyo may takot na kumakatok sa puso mo. Psalm 55 verse 22 says, "Cast your cares on the Lord, and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken." Ibigay daw po natin sa Panginoon ang ating mga alalahanin at aalagaan niya tayo. Hindi niya pababayaan ang matuwid magpakailanman. Ginamit po dito yung salitang cast. Ano pong ibig sabihin ng cast? Hindi po ito yung kapag nabalian ka, kailangan kang i-cast. Okay? Alright? Hindi rin po ito yung simula nung paborito mong dessert. Custard. Okay? Hindi po. Okay? Cast, ginagamit po ito kapag ikaw ay namamansing. Okay? Ano po yung namamansing? Nagfi-fishing. Okay? Karamihan sa mga kabataan natin hindi pa na-experience ang mag-fishing, Pero kung ikaw ay lumaki sa probinsya or meron kang activity na sa school or sa family, ginawa nyo ang fishing, you have to cast your net or you have to cast your fishing rod. Okay? At sa fishing rod, meron pong hook. Okay? Sa hook, meron pong nakalagay doon na bait. Okay? Hindi mabait, bait. Okay? Yung bait, yun po yung itatapon mo kasama nung hook para may makuha ka. Pain. Ayan. May pain ka. At yung pain mo ba ay steak? Hindi. Ang pain mo ba ay tuna? Hindi. Ang pain, maliit lang. Pero, ang kapalit nun, pagka may nakuha ka ay
malaking isda. Ganon po ang casting. Pag sinabing casting, ibigay mo, ilagak mo, isurrender mo kay Lord yung anumang bulok sa buhay mo, anumang kahinaan, anumang pangangailangan, at ang kapalit nun ay strength, wisdom, blessing, miracle, at kung ano pang mula sa Panginoon. It could be peace of mind, it could be joy. Can I hear amen? Palapakan natin ang Panginoon. So we have to cast. Ang pagpipray ay parang casting. Kailangan nating ilagak at ibigay sa Kanya. Huwag mong sarilinin. And the best way to handle our burdens is to cast our cares to the Lord through prayer. Ulitin natin, cast your cares on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous be shaken, but you, God, will bring down the wicked into the pit of decay. The bloodthirsty and deceitful will not live out half their days, but as for me, I trust in you. Yan po ang psalm natin today. It's a psalm of David. At tandaan po natin na habang tayo po ay naghihintay at tayo po ay nasa Panginoon, pangalagaan natin na maayos ang relationship natin sa Lord. Kasi ang wicked daw, anong gagawin niya? He will bring down the wicked into the pit. Hindi po para yon sa mga nagtitiwala sa Panginoon. Pit is for the wicked. Pero kung tayo ay may mabigat na dalahin ngayon, may pagsubok, merong bad news na natanggap, merong agam-agam, may alala ka, may health scare ka, meron kang challenge pagdating sa kalusugan mo, may challenge ka pagdating sa finances mo, sa mga kabataan, may challenge ka pagdating sa pag-aaral mo, I want you to lift your hands to the Lord and begin casting your worries, your fears, your sorrow to God. May kalungkutan ka, ilapit mo. Sige po, lahat po tayo lumapit sa Panginoon. Let us bring our burdens to the Lord. Hallelujah. Oh God, you will take care of each person in this room. Panginoon, aalagaan mo po ang bawat isa sa amin. You will not permit the godly to slip and fall. Hindi mo pababayaan ang matuwid magpakailanman, ang tumatawag sa iyong pangalan, ang nagtitiwala sa iyo. So Lord, sa humihingi ng karunungan, sa humihingi ng gabay, Lord, touch that person. So humihingi, Panginoon, ng kalakasan sa lahat ng kanyang gagawin this week. Sa haharapin na malaking problema, Panginoon, bigyan mo siya ng karunungan at sa merong malaking responsibilidad na nakaatang sa kanyang balikat, Lord, bigyan mo siya ng extraordinary strength. At Panginoon, lahat kami na nagtitiwala sa inyo, makita ang inyong pagliligtas sa amin, sa aming pamilya, oh God, at anumang takot ang bumabalot sa aming puso, palitan niyo po ito ng pananampalataya at kalakasan mula sa inyong mga pangako na kailanman hindi mo pababayaan at iiwan ang tumatawag at nagtitiwala sa inyo. And we pray, Father, sa aming pamilya, sa aming community, sa aming bansa, ang makita po namin, Panginoon, ay kapayapaan. Ang makita ng aming mga mata sa aming panahon, O Diyos, ay pagkakaisa, kaayusan, Ama. Anuman, Panginoon, ang dapat kailangan mabago at maiayos sa aming lipunan. We call on your name, O God. We cast all our burdens and our worries to you. At ganun din po sa aming ministry. Panginoon, ikaw ang source ng lahat ng bagay sa mundong ito. Father, we ask for your provision, your protection, O God, at Panginoon, power from the Holy Spirit upang lahat kami masunod ang kalooban mo. Thank you, O God, every time we come to you, kami po ay napapalakas, kami na pagpapala. Because you are our good, good Father. And we entrust everything to you, Lord. In Jesus' name we pray. Everyone say, palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you. Before you sit down, tell the person next to you, it's good to see you. Blessed Sunday. You may be seated. And here's Zai for our tithes and offering. Ayan, praise God. So, magandang umaga po sa bawat isa. For our
tithes and offering, let me encourage you in the book of Proverbs or Kawikaan chapter 22 verse 1 to 2, ang salita ng Diyos. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa pilak at ginto. Ang Panginoon ang lumikha sa tao, mayaman man o mahirap. So ano pong matututunan natin sa verses na binasa natin? Number 1, a good name is better than wealth. So a good reputation reflects integrity, humility, and honesty. So tayo po, di ba, ang gusto nating, or ang hinahanap natin, kunwari sa business, ang gusto natin, of course, yung may good name, yung may character, may good character, may yung magpagkakatiwalaan mo, trustworthy. Ganon din sa trabaho, pag nag-leave ka, di ba, gusto mo yung katrabaho mo, pag nag-leave ka, wala kang iisipin, wala kang poproblemahin. Alam mo, pag iniwanan mo siya, magagawa niya yung trabaho niya. Amen? So, sa school, ganun din, di ba? Pag namili tayo ng ka-groupmates, sino ba yung pinipili natin? Of course, yung mga matatalino, masisipag, and may mga good character. So, again, a good name is better than wealth. So, choose honesty over shortcuts and protect integrity even in small things. So, let us be honest even when no one is watching. True character is seen behind closed doors. So, kahit man maliliit na halaga yan, di ba, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, magkaroon tayo ng integrity, magkaroon tayo ng, kahit yung mga small things na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sabi nga, yung isang example yun sa pag-iingat dito sa ating sanctuary, di ba, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon sa maliit, so mas pagkakatiwalaan niya tayo sa mga malaking bagay. So, let us choose honesty over shortcuts. Meron din, di ba? Minsan, mas pinipili natin mag-shortcut kasi yun yung madali, mas mabilis kumita, mas malaking kumita. Pero sabi nga, di ba, ito rin yung mas mabilis mawala. So, number 2 lesson is God made us all equal. So, God created everyone equal. Our value is not based on our status, but on our identity as His creation. Basahin ko lang ulit sa Proverbs chapter 22. Ang Panginoon ang lumikha sa tao, mayaman man o mahirap. So lahat tayo pantay-pantay. Huwag natin sabihin na, ay, ito lang yung kaya ko, ito lang yung sinisweldo ko, hindi na ako magbibigay. Yung mga mayayaman na lang yung magbibigay dyan, kaya naman nila magbigay. So lahat tayo, sa mata ng Panginoon, pantay-pantay. Okay? Amen? So huwag natin, sabi nga, treat everyone with the same respect, whether they are rich, poor, or in between. So, wag natin maliitin ang isang tao porket mahirap man siya or porket nakakataas man tayo, di ba? Meron kumakalat na video, ayaw kita kausapin, pangit yung kotse mo. Porket pangit yung kotse mo, di ba? Porket maganda yung sayo, bago yung sayo, hindi mo na siya kakausapin. So, we are all the same. We are all equal. So, treat everyone with the same respect. And last is, generosity leaves mark. So, a generous heart leaves an impact long after the act is done. So, generosity is not about how much you give, but how willing and joyful your heart is. So, nasa puso natin, kung gaano kalaki man yan or gaano kaliit man yan, basta nasa puso natin ang pagbibigay, tayo ay pagpapalain ng Panginoon. Katulad na lang nung, at ang generosity, hindi po basta sa pagbibigay lang ng pera or anuman, ito din po is giving time to listen, giving help, di ba? Katulad nga nung nasabi kanina, Pastor, or nakita natin sa pictures, may mga trainings na ginawa si Kuya Chris. Ayan, tinuruan niya, binigyan niya ng time yung ating mga kabataan mag-training sa mga musicians, di ba? Yun po ay pagpapakita rin po ng generosity at pagpapakita ng pagmamahal, sharing resources, sharing wisdom, kung ano man yung meron tayo, and encouragement sa bawat isa. Di ba, kaya rin po meron tayong level 1 classes, and yung paglilingkod po natin sa Panginoon, serving without expecting something in return. So, ito rin po ay
generosity leaves a mark po. So, kala po natin walang nagagawa yung pagbibigay natin, kala po natin walang nagagawa yung pagtitraining natin, pero marami pong natututo, marami pong naiiwan sa mga lessons na binibigay natin sa mga pag-attend po natin ng mga gatherings like our recharge night, di ba? Sa pagpipray natin sa bawat isa, marami po ang prayer na nasasagot. So, again, our good name or character is greater than riches. God created all people equal, and a generous heart leaves a lasting legacy. So, patuloy lang po tayong maging tapat sa ating pagbibigay. Patuloy lang po tayong piliin ang paggawa ng tama, a good name and a good character. So, I hope that we are all encouraged to give. And for our designated giving, red is for our tithes. Ito po yung 10% of what we receive or our income. And blue is for our special projects. Dito po natin kinukuha yung improvement ng ating church, ng ating sanctuary, and white is for our benevolence and mission. So, sa Saturday po, magkakaroon po tayo ng Kids Church, Kids Fest. Ayan, so, dito po natin kukunin yun. So, patuloy po tayong maging tapat sa ating mission, sa ating greatest commission and greatest commandment. And our brown envelope is our pledges. So, pagbabalik pondo po sa ating sanctuaryo. So, available po ang ating mga envelope sa ating gilid ng upuan. At lahat po tayo ay tumayo at manalangin. Yes, Lord, thank you for your word today, Lord. Teach us to be generous and faithful, Lord, in our giving, Lord. Thank you for reminding us today that a good name is more valuable than any treasure in this world can offer, Lord. Help us, Lord, to live with integrity, humility, and truth, Lord. And teach us, Lord, to value people the way you do, Lord. And, Lord, bless the work of our hands, Lord, our jobs, our companies, Lord, and those who are looking for a job, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, for small or big businesses, Lord, and pour out your favor, Lord, provision upon your people. Lord, hear our prayers, and we give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We may now all give to the Lord. Thank you. Praise God! It's the first Sunday of the month. Ang bilis po ng panahon. At ang Panginoon po ang kasama natin nakaraang buwan. Natapos po ang ating family day ng maluwalhati. Palapakan natin po ang Lord. Ayan, at this coming Saturday ay Kids Fest po natin. Dito yon gagawin. So sa lahat po ng mga may apo, may mga anak, ayan, at pamangkin, dalhin po natin sila dito ng bago mag 8 o'clock. I hope na i-register din natin sila para we know kung ilan ang expected kids natin this Saturday. Okay? At tulad ng, I'm sure, challenge tayo ni Teacher Zai to give sa ating White Missions for our Kids Fest this Saturday. Okay. At sa ating Level 1 class, teachers and students, magkita-kita tayo mamaya. After lunch, dito po tayo. It's the 4th day and it's the last day of Level 1 class. Palapakan din natin ang Lord. Yehey! At target po talaga natin na makapag-level class po tayo ngayong taon na ito. Now, let's continue our series on the book of John. And praise God, natapat po tayo sa story na to sa John 11. And the title of our sermon, Jesus Christ, the Resurrection and the Life. This is part 1. No? We will discuss next week yung part 2 nito. Medyo mahaba ang John 11, pero napakahaba din po ng lesson at magagandang lesson. So,
Let us read our passage in John 11, ESV. We will just read or discuss today hanggang 16, verse 16. John 11, now a certain man was ill, Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. It was Mary who anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was ill. So the sisters sent to him, saying, Lord, he whom you love is ill. Lord, yung minamahal nyo may sakit. But when Jesus heard it, he said, this illness does not lead to death. It is for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So when he heard that Lazarus was ill, he stayed 2 days longer in the place where he was. Then after this, he said to the disciples, let us go to Judea again. The disciples said to him, Rabbi, the Jews were just now seeking to stone you. And are you going there again? Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him. After saying these things, he said to them, our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him. The disciples said to him, Lord, if he has fallen asleep, he will recover. Now, Jesus had spoken of his death, but they thought that he meant taking rest and sleep. Then Jesus told them plainly, Lazarus has died. And for your sake, I am glad that I was not there so that you may believe. But let us go to him. So Thomas, called the twin, said to his fellow disciples, let us also go, that we may die with him. Let's bow our heads, let's pray. Father, may we continue, Lord, to learn more about you, about who you are, so that we may love you more, serve you more, and worship you, Lord, with all our hearts in our lives. Patuloy po namin kayong makilala sa pamamagitan ng iyong mga salita ngayong umaga, Panginoon. At gawin mo po kaming katulad ninyo, masunurin, Panginoon, mapagpakumbaba. And Lord, help us to live a life surrendered to the Father's will. Ang bawat isa na nandito ay kilala nyo, Panginoon, palakasin, palalimin ang pananampalataya po namin. At ikaw lang ang mapapurihan sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name we pray. Everyone say, Amen. Palapan po natin ang Panginoon. Praise God. Okay, you may be seated. Wow, it's good to see every one of you. Our house is full, and it's good to see the house of God na puno kapag linggo. Ayan, okay, bago po kayo mag-family time, bago mag-grocery, bago mag-review ulit ang mga estudyante, bago mangampanya yung mga tumatakbo. May mga tumatakbo ba dito? Palayo sa pag-pray natin ang ating mga kababayan, yan, ang ating mga kakilala, kaibigan na mga nagnanais na maglingkod sa ating bayan. At syempre tayo naman po ay laging manalangin at maging mapanuri bago tayo bumoto dahil ilang araw na lang. Alright? Pray and vote wisely. Ayan ang aking paalala. Okay, let's go to our sermon, Jesus Christ, the Resurrection and the Life. Dito, nagpakilala ang Panginoon sa chapter 11 na kung sino siya. Na siya po ang muling pagkabuhay at siya kanya po may buhay na walang hanggan. So number 1, punta po tayo sa first lesson natin. Bring our request to Jesus. Dito pinakita po na si Jesus ay kaibigan. Kaibigan ng isang pamilya o ng mga magkakapatid.
Okay, alam niyo po dito sa church, nabibless din po ako makita ang magkakapatid na naglilingkod sama-sama sa Panginoon. Tulad ni Christian, where are you Christian? Yung madalas gumanap nating Jesus ba o Joseph? Okay. Si CJ, ayan, na lumaki sa ating church. I think, pa siya I don't know if toddler or elementary years niya nung kasama natin siya. And now si Casey. Where is Casey? There, okay. Ayan, kung ba't magkakahiwalay po yung magkapatid ng upuan, hindi dahil magkakagalit, kundi may iba't iba silang department. Pero lahat sila creative. Lahat po sila ay matatalino. Lahat sila ay magagaling. Alright? At madalas kong sabihin sa kanilang nanay na ang gagaling po ng inyong anak kapag nakita ko sila. So, dito sa story natin, ipinakita dito kung sino si Jesus at yung kanyang relationship din sa ibang tao. Puntahan po natin ang ating passage ulit. Sa John 11 verse 1, sabi dito, "Now a certain man was ill." May isang lalaki daw na ang pangalan ay Lazarus, may sakit. Lazarus of Bethany, the village of Mary and her sister Martha. So doon sila nakatira, Bethany. Pag sinabing Lazarus of Bethany, Mary of Bethany, Martha of Bethany. Kaya pag may mga bata nagtanong, bakit wala silang apelyido? Ang apelyido nila noon ay yung lugar nila, Jesus of Nazareth. Mga ganun. O kaya, kung ano yung significant sa katawan nila. Blind Bartimaeus. Pero hindi po tayo pwedeng magtawag ngayon ng ganun. Halimbawa, deaf Bartimaeus, blind Bartimaeus, o kaya pilay na Bartimaeus. Pero siguro nangyayari lang yun kapag dinidescribe, kapag may kailangan po na matukoy kung sino yon. Alright? Now, dito, dun sila sa Bethany nakatira. Kilala sila sa Bethany. It was Mary, sino daw si Mary dito, who anointed the Lord with ointment and wiped His feet with her hair. Pinapakita dito yung devotion nila sa Panginoon. Yung ginawa nila kay Jesus, na ipinakita talaga nila na mahal nila si Jesus, itong magkakapatid na ito. At sabi dito, whose brother Lazarus was ill. So nagkasakit si Lazarus. Kaya wag po natin ikahiya at wag po tayong magtatampo na, Lord, love naman kita sumasampalataya naman ako sa iyo. Ba't ako nagkakasakit? Diba? Nagkakasakit pa rin ba kahit may faith kay Lord? Yes. Si Job, he was tested. Okay? Merong nais ang Panginoon na iparating kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. So, dito, nagkasakit po si Lazarus. Ilang beses? Sa verse 1, a certain man was ill. Sa verse 2, Lazarus was ill. Verse 3, so the sister sent to him saying, Lord, he whom you love is ill. 3 beses sa verses pa lang na yan, binanggit na lang, si Lazarus ay may sakit, may karamdaman. Pero anong ginawa ng magkapatid? Nagpadala ng mensahe. At napansin ninyo, alam nila kung saan sila magpapadala. Alam nila kung nasaan si Jesus. Pag alam mo kung nasaan yung isang tao, hindi ba't meron kang connection? Kung alam mo na kaibigan mo siya, alam mo na kakilala mo siya. Kasi alam mo kung saan siya pumunta o saan siya nakatira. Alam ko kung saan nakatira si Cyrene. Alright? Kaya kung magpapadala ako ng mensahe, alam ko kung saan siya pupunta. Alam ko kung saan nakatira si Sister Linda, si Tito Frank. I know where they live. So, kapag may gusto ako mensahe na iparating, mas madali. So, sabi niya dito, so the sister sent to him saying, Lord, he whom you love is ill. So, meron silang friendship with Jesus. They have this close relationship with Jesus. At si Jesus, napapakita rin po dito na hindi po siya distant sa tao. Siya po ay may tunay na connection sa tao.
Kilala niya ang mga nasa mga village na pinupuntahan po niya. At nagpadala po sila ng mensahe. Lord, ano yung description nila? He whom you love is ill. Si Jesus, ilan ang disciples po niya? 12. Sa 12, ilan po yung inner circle pa po niya? 3. At sa 3, sino pa yung sabing medyo mas close pa sa kanya? Beloved. Sabi nila, beloved John. Pero, aside sa disciples niya, meron pa siyang friendship with other people. So, ganun po tayo. May mga friends tayo nung college, nung high school, may mga close friends po tayo sa church. Pero, alam natin kung sino yung mapagkakatiwalaan natin na mga mahahalagang information sa buhay po natin. At dito, kilala nilang si Jesus ay Savior. Kilala nilang nagpapagaling si Jesus. So, kanino po tayo tatawag una kapag tayo ay may karamdaman? Jesus. Bring our request to Jesus because Jesus is able and willing to heal. I'd like to share testimony where my brother husband ay nag-aalaga. Okay, na kay baby amo. Mga past months po, grabe yung kanyang attack sa allergy. Madalas nakita niyo po, nag-preach yata siya, singkit. Allergy po yun. Nagkaka-allergy siya. Minsan biglang namumula yung mata niya. And then, one time nag-usap kami, napansin ko hindi ka na ina-attack. And then we remember, may isa pong instance na may prayer for the sick po tayo. At magpipray na ako dito sa kan. Pagtingin ko siya, wow, may matangkad na gwapo ah. Nagpapa-lay hands, nagpapa-pray. So, prayed for him. And then, since then, sabi ko, hindi ka na inaatake ng allergy mo. Palapakan po natin ang Panginoon. Sige po. Minsan sinasabi, bakit parang ang dami nagkaka-allergy ngayon? Bakit wala naman ako allergy noon, tapos ngayon meron na? Una po, tumawag tayo sa Panginoon. Alright? And then pangalawa, syempre, kailangan po din natin magpa-check up. Okay? At makita na tayo po ay gumaling or gumagaling na. So bring our request to God. Tulad kanina ng pinag-aralan natin sa Psalm 55 verse 22. Cast your cares to the Lord. He will never let the righteous stumble. Ang pagpipray at paglapit sa Panginoon ay parang pangingisda na meron kang pain na maliit lang na pagkain. Pero kapag itinapon mo or inihagis mo or pinagkatiwala mo sa Panginoon. Di ba yun? Nagtiwala ka lang sa tubig. Pero ang kapalit ng maliit na pain mo ay napakalaking isda. Ganon din sa Panginoon. Yung napakabigat mong pinapasan, kapag ibinigay mo sa Lord ang pasanin mo, ang kapalit nun ay kagaanan, kapayapaan, kagalakan, at kahinahunan. Can I hear amen? Bring our request to Jesus always, because He is the resurrection and the life. I believe itong tatlong magkakapatid na to, kilala nila si Jesus, narinig na witness nila sa dami ng mga na-record na ginawa ni Jesus. Nagpakain ng libo-libo, nagpagaling po ng bulag, ng pipi, ng bingi, nagpalayas ng mga nadidemon possess. Kaya alam nila si Jesus agad ang tatawagan nila. At hindi lang yon, tinuturing din silang kaibigan ng Panginoong Jesus. Ni-imagine ko kung panahon na yon, tayo po ay nabuhay. At isa tayo sa itinuturing na friend ni Jesus. Ano kayang mararamdaman natin? May friend ka na naririnig mo sa paligid nagpapagaling ng mga may sakit at bumubuhay pa ng patay. You have confidence na may friend ka eh. Yun nga lang kaibigan mo na merong authority eh. May kapangyarihan dito sa lupa. 'Di ba?
may kapangyarihan na, sis, ayan, natatakot ako, may problema ako. Tatawagan ka niya, pupuntahan ka niya, tapos pakakainin ka na niya ng halo-halo. Tapos gagaan na at pakiramdam mo at ipagpipray ka. Di ba? Parang ang sarap. Lalo pa, merong Jesus na kaibigan. So, make Jesus your best friend and call on Him every day. Can I hear amen? So, meron pong close relationship itong pamilyang ito kay Jesus. At ang pamilya natin, ilapit natin kay Jesus. Alam niyo po yung mga bata, kapag nagkakasakit, ang sarap marinig pag sinasabi nilang, I asked Jesus to heal me. Di ba? Introduce natin si Jesus sa kanila. Anak, let's pray to Jesus. Kaya may sakit ang iyong asawa, hindi po yung masakit ang ulo ko. Yan ang sinasabi ko sa iyo eh. Sinabi ko sa iyo, magsombrero ka. Di ba? Minsan ganun kaagad tayo eh. Pagpasok pa lang niya, masakit ang ulo ko. Sinabi ko na sa iyo, magsombrero ka, ganito gawin mo. Parang, di man lang, masakit ba ulo mo? Halika, inom kang tubig, tapos pray tayo. Can you hear amen? Look at your neighbor, lalo kung asawa mo. Sabi mo, yun ang gawin natin ha. At kung kamag-anak mo, yun ang una nating gawin. Amen po ba? Ay, ang taas ng BP ko ngayon, ang taas ng sugar ko. Yan ang sinasabi ko. Di ba, minsan ganun agad ang naririnig natin. Okay? Anong unang gagawin? I-comfort mo muna. Mag-pray tayo. Halika, tawag tayo kay Lord. Amen po ba? Ha? Kaya pag may karamdaman, ganun din po pag nag-message sa atin. Okay, ipag-pray natin ng isang tao. Ilapit natin kay Jesus. Kasi si Jesus ang resurrection and life and healing. John 14:6. Jesus said to him, fast forward po tayo, no? Sabi niya, I am the way and the truth and the life. Kay Lord may buhay. Kay Lord may kagalingan. No one comes to the Father except through me. John 1:4. In Him was life, and the life was the light of men. Jesus is the resurrection and the life. Nasa Kanya ang buhay. Kung nasa Kanya ang buhay, nasa Kanya ang pagkabuhay, muling pagkabuhay, edi kahit kagalingan na kay Jesus. Amen. Let's call on Jesus every time we need help. We need healing. Are you ill? Call on Jesus. Isa ba sa mahal mo sa buhay, may karamdaman? Itawag mo kay Jesus. Number 2, Jesus responds to glorify the Father. Pag tayo po'y tumawag sa Kanya, siya po ay sasagot at kapag sumagot ang Panginoon, to glorify the Father. Dito, pinakita niya to glorify the Father and the Son. Okay? At ang timing ng Panginoon, minsan hindi nag-a-align sa expectation natin. Okay? By the way, when it comes to the word expectation, yan, sa Lord tayo mag-expect. Lower your expectations in life. Okay? Minsan, ang taas po ng expectation natin sa tao, fail. Okay? Sabi ng mga students yata, ang taas ng grades na expect nila. Alright? Okay, Jesus responds. And, you know, when He responds, His purpose is always to glorify God, the Father, and Himself through the situation. Let's go to the next passage. John 11:4-6. But when Jesus heard it, He said, anong sinabi niya nung narinig niya? Sabi niya, ang sakit na ito'y hindi tungo sa kamatayan. This illness does not lead to death. So kung merong illness na hindi patungo sa kamatayan, meron bang illness na patungong kamatayan? Yes. And we have to accept that. Hindi lahat po ng illness ay, sabi natin,
Lahat ba gumagaling dito? Minsan, yung iba, ang kagalingan po nila ay natanggap na nila pag-akyat sa langit. Yun na yung perfect deliverance. Yun yung tinatawag na perfect healing. Wala na. Wala na yung nabubulok na katawan eh. Are we getting the point? So, identify natin. Kapag dumating tayo sa punto na, itong karamdaman na to ay pwedeng mapunta na sa kamatayan, marunong tayong maghanda. Sabi nga sino ba yung binili ng hari sa Old Testament? Put your house in order kasi mamamatay ka na. Sabi niya. I think King Hezekiah. King Hezekiah, iayos mo na yung tahanan mo, mamamatay ka na. Di ba? Sino pa yung mga sinabihan ni Lord na mamamatay ka na? Moses. Okay? Moses, kukunin na kita, mamamatay ka na, makakasama mo na yung mga ninuno mo. Yun po talaga ang mangyayari sa ating buhay dito sa mundong ito. Can I hear amen? So, this truth should not give us sadness or sorrow, but courage to prepare, courage to believe, courage to trust the promises of the Lord. So, continue po natin. Sabi niya, this illness does not lead to death. It is, sabi ni Jesus, for the glory of God, so that the Son of God may be glorified through it. Nagkasakit siya upang, so ang sinong kausap niya dito? Yung mga disciples. Kasi kilala ng mga disciples, ang mga kaibigan din ni Jesus. Sa mga kabataan, kilala ba ng magulang niyo, mga kaibigan niyo? Mas mabuti na kilala. Amen? Kasi kung may kakaibigan kayo na tinatago nyo sa magulang nyo, hindi nila kilala, that is not good. Okay? Pwedeng yun ay, yun yung maging paraan para may makapasok na hindi mabuti sa buhay ninyo. At ganoon din po tayo sa mga magulang, no? Kilala ba ng pamilya natin ang ating mga kaibigan? Maganda po na kilala nila. Okay. So, dito, sabi niya sa disciples, okay, nagkasakit si Lazarus upang maparangalan ang Diyos at sa pamamagitan nito'y maparangalan din ang Son of God, si Jesus. Okay? May be glorified through it. Ibig sabihin, yung sitwasyong hindi maganda, maiaangat ang pangalan ng Panginoon at pangalan ni Jesus. Meron na bang sitwasyon sa buhay ninyo na nag-glorify ang Lord? I'm sure marami po. Marami. Yung galing tayo sa hirap, and then nagtiwala tayo sa Panginoon, tinulungan niya tayo, nag-glorify ang Lord sa buhay mo. Dahil nagtiwala ka, in-apply mo ang biblical principles, napagpala ka, and sino po ang maitataas? Ang Panginoon. Nag-glorify siya. Pwede bang mag-glorify si Lord even our relationship sa young people? Yes. Even in your marriage, pwede mong i-glorify ang Panginoon. Pero dito, sabi niya, ang karamdaman ni Lazarus ay para maparangalan ng Ama. Verse 5, Now, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. May pag-ibig si Jesus sa bawat isa sa kanila. Kilala niya si Martha, kilala niya si Sister Mary, at si Lazarus. Kaya alam niyo, ang sarap-sarap pong makita kapag ang mga mahal natin sa buhay, personal nilang mahal din ang Panginoon. Personal silang may relationship kay Lord. Ang nanay ko, laging tumatawag sa Panginoon. Mahal niya ang Panginoon. And I am so happy and I'm so blessed na marinig po sa labi niya ang pangalang Panginoon, ang Diyos, yung kanyang pananampalataya. Kamusta po ang ating pamilya? Do they know Jesus?
Do they love Jesus? Our children, our grandchildren, bukang bibig din ba nila ang Panginoong Jesus? Can I hear amen? Naway, hindi lang po Jollibee ang bukang bibig nila. Amen. Sinong kilala nila pag birthday nila na tinatawagan? Naway, una nilang tatawagin at kilalanin ang Panginoong Jesus. Amen po? So sabi niya, Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Jesus loves us. Jesus loves you. Mga 1980s o 1990s, kadalasan po kapag ka magre-reach out noon, ang sasabihin mo sa isang tao ay, you know what? Jesus loves you. At totoo po yun. Sa bawat isang nandito, Jesus loves you. Would you please tell the person next to you that Jesus loves you? Amen. Jesus loves you. You are not alone in life. He loves you that He wants to give you eternal life. He loves you that He wants you to experience heaven. That's why He died for our sins. And He resurrected para pa rin po sa atin. Amen. At sabi dito, when He heard that Lazarus was ill, He stayed 2 days longer in the place where he was. Kaya po nasabi kanina na madalas yung timing natin, yung expectation natin ay hindi timing ni Lord. Kasi nung may sakit daw si Lazarus, nag-stay pa si Lord doon sa lugar. 2 days longer kung nasaan siya. Itong magkakapatid, alam nila kung nasaan si Jesus. Remember, kinailangan niyang umalis ng Jerusalem kasi papatayin siya. I-stone to death na siya. Gusto na siyang, gusto na siyang saktan. So umalis siya, hindi na siya nagstay ng Jerusalem. Ibig sabihin, pinasabi niya sa magkakapatid kung nasaan siya. At anong ibig sabihin ulit nun? Nagpapaalam si Jesus. Alam nila kung nasaan si Jesus kasi nga nagpadala sila ng mensahe. What a simple application that we can learn. Young people, nagpapaalam ba tayo kung nasaan tayo? Can you hear a big amen? O nasa La Union na po pala ako. Wag ganon. Ang paggising na lang ng nanay mo, kaya gabi na. At kaya 11:00 na, wala pa yung anak ko. Ewan ko, anong mararamdaman ni Lena kung gano'n yung anak niya? Minsan, nasa Baguio pala ako. Nagkayayaan lang, Kahit malaki siguro si Clyde pag uwi. Halika dito. Yung halika dito, marami nang ibig sabihin pag magulang ay nagsabi ng gano'n. Are we learning? Andun ang relationship, andun yung pagiging open nila, yung magkakapatid kay Jesus. May sakit siya, yung namahal mong kaibigan, si Lazarus, Lord, may sakit. Ito namang magkakapatid, ay alam ko kung nasan si Jesus. Umalis siya stone to death siya sa Jerusalem So doon sa village siya na ganito, doon natin ipadala yung news na ito. Ang ganda po ng relationship. So through prayer, we can communicate all our fears, all our joys and victories to Jesus. May plano ka next month, may gusto kang puntahan na lugar. Ngayon pa lang, Lord, samahan niyo po kami, nagpaplano kami ng ganitong event, ganitong activity. We need your provision, we need your protection. Ipaalam mo na kay Lord, saan ka pupunta next month. Can I hear amen? And sabi niya, he stayed 2 days longer in the place where he was. Kaya tandaan po natin, ang timing ng Lord ay wag natin, ang timing ng Panginoon na masunod, hindi yung timing natin. God's delays are not denials. Narinig niyo na po ba yun?
Kung sa tingin mo parang delay si Lord. No. God's delays are not denials. It is to bring glory to God. At kung namatay na noong mga panahon na yon si Lazarus, ilang araw na yon? 2 days, 3 days? Wala pa si Jesus? In fact, nung dumating nga si Jesus, di ba nailibing na? Kailan mas masakit ang sorrow? Sorrow na, masakit pa, di ba? Kailan mas matindi? Kailan mas matindi ang lungkot? Kapag nawalan ka ng mahal sa buhay. Di ba the first week, the first 3 days? Sabi nga nila, yung pag-uwi mo, yung wala na yung mahal mo sa buhay, nakasama mo sa sofa na yun, kasama mo sa bed, kasama mo sa pagkainan, makikita mo yung upuan niya, lahat yun matindi, yung sorrow, yung pain. Makita mo yung damit niya, makita mo yung sapatos niya, yung tsinelas niya, makita mo yung paborito niyang mug kapag magko-coffee siya. It will hit daw yung pain according sa mga experts na matindi the first 3 days. Eh nga lang nakaranas ng breakup eh. Kailan yung may pinakamasakit? Kailan? Hindi nung ika-2 taon na, di ba? Hindi nung ika-3 buwan. Hindi. The first 3 days pa rin. Kaya nga po yung mga iba pagka na-heartbroken, kailangan the first week, meron pong kausap. Meron pong umaalalay. Kaya nga po pagka may mahal tayo sa buhay, kaibigan, nawalan po ng mahal sa buhay, you always check on them. You always pray for them. Dahil dito, sila Mary, Martha, wala pa si Jesus, na iparating na. Si Jesus, pinili pa niyang magstay ng 2 days. At ang kaparaanan ni Lord, sabi nga, His ways are higher than our ways. And God's delays are not denials. At ano yung goal niya? To glorify the Father. Mas pinatagal niya yung sitwasyon para mas maitaas ang pangalan ng Panginoon. Di ba yung mga matatagal nating hinintay, doon mas na-magnify yung kabutihan ng Lord? Can I hear amen? Sabi ko sa asawa ko, bakit ganito na lang yung pagsinta natin sa batang ito? Kay baby amo. Bakit ganito na lang? Bakit ayaw nating mamaglit sa mata natin ang batang ito? Why? Kasi hinintay po namin ng 12 years. Kaya pag wala po ang aking sister, wala po akong kasama mag-alaga at ako lang, at kailangan kong mag-restroom break, nilalagay ko siya sa stroller or doon sa high chair niya. Sabi ko, anak, kahit umiyak ka na ng 10 minutes dyan, huwag ka lang mawala sa amin dahil maaksidente kang mabagsak or malaglag. Kasi ang tagal ka naming hinintay. Can I hear amen? Mas na-magnify yung kabutihan ng Panginoon dahil ang tagal po naming hinintay. Kaya lagi namin, Lord, thank you. Every night, every day, Lord, thank you, thank you. Malakas siya ngayon. Thank you. Ang lakas niya kumain. Thank you, Lord. Ang bigat naman ng blessing ko, Lord. Ang bigat niya. Thank you. Amen po ba? Mas na-magnify po yung kabutihan ng Panginoon. Kayo mga matatagal po nating hinintay sa Lord, mas na itataas at napaparangalan ang pangalan niya. Amen po. Pero hindi lang po sa matagal na hinintay. Sa lahat ng bagay sa buhay po natin, matagal o maiksi ang paghihintay, mahirap o magaan ang gagawin, glorify the name of the Lord in our lives. Number 3, courageously follow Jesus despite danger. Kaya po ba natin sumunod kahit may danger? Kahit may nakaambang
hirap. Sabi nila, if you want to follow Jesus, sabi ng Bible, no? Even Jesus himself, if you want to follow me, count the cost. Ito yung presyo. Pag ikaw nagsundalo, alam mo yung presyo na babayaran mo. Alam mo yung hirap na susuungin mo. Kung ikaw ay mag-aasawa, kailangan may idea ka rin ng susuungin mo. Anong sabi ng mga lolo't lola? Kadalasan, ang pag-aasawa ay hindi parang kanin na isusubo mo. Na kapag ka napaso ka, isusuka mo. Pagka nakuha mo na, lalo't believer ka, hindi mo pwedeng isuka yan. Yang asawa mo, mamahalin mo, tutulungan mo, aalagaan mo, ilalapit mo kay Lord. Amen? Kaya kapag nakapili ka na, kaya kailangan alam natin, ang pagsunod kay Kristo may commitment. Ang pagsunod kay Kristo, merong hatred mula sa mundo. Are you getting this? Young people also, everyone, sa mga nasa success and victory ng buhay, ang pagsunod sa Panginoon ay may pag-surrender sa Kanya. And are you still willing to courageously follow Jesus despite na meron pong danger? Let's read John 11:7-10. Then after this, he said to the disciples, let us go to Judea again. Saan yung Judea? Bethany, Jerusalem. Alright, nandoon kung saan wanted siya. Sipin nyo, Jesus, the Messiah, nagpakain, nagpagaling, nagpalayas ng demonyo, nagturo ng patungkol sa kaharian ng Diyos, wanted para patayin. Dahil yung mahal niyang si Lazarus may sakit, stay pa siya ng 2 days. Maybe nag-ministry pa rin siya, nag-pray. Pero sabi niya sa disciples niya, tara, balik tayong Judea. Anong reply ng disciples? The disciples said to him, Rabbi, Guro, the Jews were just now seeking to stone you. Are you going there again? Wow. Kamakailan lang, tinangka kang batuhin para patayin. Bakit? Bakit pa kayo babalik sa Jerusalem? Bakit pa kayo pupuntang Judea? Bakit pa tayo pupunta ulit doon? Bakit nga ba? Alam nyo, pwede bang pagalingin ni Jesus kahit malayo siya? Yes. That's faith. We believe. Yun ngang hindi niya nakita, di ba? Yung faith ng centurion, Lord, wag ka nang pumunta. Sabihin mo lang, gagaling ang aking servant, gagaling na siya. At nangyari po yun. Dito, I'm sure alam nila Mary at Martha, kayang gawin ni Jesus yun. Pero bakit nagdi-delay pa si Jesus? Isipin nyo yung magkapatid. Bakit wala pa si Jesus? Bakit, sabi natin may sakit siya. Bakit hindi pa siya dumating? Bakit ito namatay na, wala pa rin si Jesus? Bakit walang kagalingan? Pwede naman pagalingin ni Jesus kahit malayo siya? Dahil sa mga opposition, dahil sa religious leaders, pwedeng gawin yun ni Jesus. Dahil it was a dangerous place for him and the disciples. But Jesus was willing to go again. Why? To glorify the Father and the Son. Let's continue. Jesus answered, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles because the light is not in him. Anong sinagot ni Jesus? Ba't ka pupunta doon? Wanted ka nga doon. Ang sagot ni Jesus, hindi ba't may 12 oras sa maghapon? Ano pong pakahuligan niya po doon? May oras sa lahat ng bagay. May oras na magtatago ka.
Magsishield ka, may oras na magmi-ministry ka, may oras na kailangan mong gawin ng isang bagay kahit may nakaambang danger. Are we learning? At kung mabuti ang iyong gagawin, kahit may danger, the Lord is able to protect you. At sabi niya, if anyone walks in the day, he does not stumble, because he sees the light of this world. But if anyone walks in the night, he stumbles, because the light is not in him. Kaya habang may oras pa, gawin na po natin ang pinagagawa ng Panginoon. Dahil darating yung time, matatapos din po ang buhay natin sa mundong ito. Habang may oras pa, gawin na po natin. Ipakita na natin ang ating pag-ibig sa Diyos, ang ating pag-ibig sa ating kapwa, ang ating pag-ibig sa ating kaaway. Di ba? Anong sabi? Love your enemies. Pati enemies, I love. Kailangan tratuhin sila ng maayos. Di ba? It's not that, yung love na katulad po ng pinapakita nyo sa husband and wife, but alam nyo po yung love na kapag kailangan nila ng tulong, yun daw, you treat them well. Treat your enemies well. So habang may oras pa, ano yung mga dapat nating gawin? Mag-disciple. Habang may oras pa. Can I hear amen? Ano ang ginagawa natin na hindi napaparangalan ang Panginoon? Tanggalin na natin sa oras natin yon. Tanggalin na natin sa schedule natin. Ano ang mga bagay na dapat nasa kalendaryo natin? Ilagay na po natin. Can I hear amen? Are we learning? I'd like to give you an example ng isang taong courageously followed Jesus despite danger. Walang iba kundi si Apostle Paul. Okay. May danger pero sumunod siya. Acts 20:22-24. And now behold, I am going to Jerusalem, constrained by the Spirit, not knowing what will happen to me there, except that the Holy Spirit testifies to me in every city that imprisonment and afflictions await me. Alam niyo po si Apostle Paul, alam niyang sa bawat city pwede siyang ipakulong. At nakulong nga po siya. Pero sumunod pa rin siya kahit alam niyang ikukulong siya sa pangangaral ng salita ng Panginoon. But I do not account my life. I love this verse. Itong sinabi ni Paul, I do not account my life of any value, nor as precious to myself. If only I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus to testify to the gospel of the grace of God. Hindi na niya yung buhay niyang piniplease niya, pinapahalagahan niya. Ang mahalaga daw sa kanya, matapos niya, I may finish my course and the ministry that I received from the Lord Jesus. Ano ang dapat mong matapos sa buhay na ito para sa Panginoon? Yun ang pagtuunan mo habang ikaw ay nabubuhay. Can I hear amen? Yes. Kausap po ni Pablo dito yung mga Ephesian elders. They are fully aware of the dangers ahead. But he was determined to obey God's call. Kahit na may imprisonment. Kaya kumusta po tayo? Pag sinabi nila, magsusundalo ka, may time na mawawalay ka sa pamilya mo, ano pa? At pwedeng ikamatay mo yung pinili mong yan. Ganon din po sa pagsunod sa Panginoon. You will be hated, you will be ridiculed, you will be persecuted, but are you still willing to obey? Si Jesus, alam niya yung mararanasan niya sa kamay ng mga tao. But, sinuong niya pa rin para iligtas tayong lahat. Praise God. Acts 21:13. Then Paul answered, "What are you doing? Weeping and breaking my heart?" Ayaw siyang paalisin. For I am ready
not only to be imprisoned, but even to die in Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Sipin niyo po yun, willing siya. I will die, sabi niya, for the name, in Jerusalem, for the name of Jesus. Sa Old Testament, sino din po ang ganon? Si Queen Esther. Gusto niyang iligtas ang mga Jews. At sabi niya, haharap ako sa hari. Kung ikamamatay ko ang pagharap sa kanya, ikamamatay ko. Are you still willing to do the will of God, even if may danger and it will cost your life? Can I hear amen? Naunawaan po ba natin ito? Sa mga magulang, marunong po tayo mag-sacrifice, di po ba? Sabi nila, yung isusubo mo, kaya mong ibigay sa anak mo. Mga kabataan, kapag may nangangailangan ba, kaya mo bang ibigay yung isusubo mo sa mas nangangailangan? Favorite New York cheesecake mo yon. Pero kaya, may nagugutom. Kaya mo bang ibigay yon? Budget mo yon para sa super meal. Right, super meal. Pero i-cost cut mo sa isang kanin at isang ulam na upo na ginisap. Pero hindi mo bibili yung super meal. Because you want to give sa bagay na ito for the cause of Christ. Kaya ba natin yon? Can I hear amen? Kung kaya po natin, palapakan natin ang Lord. Kaya niyo po bang ibigay ang inyong anak para maglingkod sa Panginoon? Yes, sabi nung iba, asawa ko na lang po. Para lagi siyang wala sa bahay. Hindi po yun ang goal pag naglingkod kay Lord, ha? Hindi para wala siya. Kailangan talagang willing siya. Amen? Next, ano pa? Ito yung mga hirap na dinaanan ni Paul sa pagsunod sa Lord. 2 Corinthians 11:23-28. Pinaiksi po natin ito. Kaya may mga dots po dyan. With far greater labors, ano pa naranasan niya? Far more imprisonments, countless beatings. Naranasan po ni Pablo, masaktan physically, talagang hampas-hampasin. Kaya kung nag-share ka ng gospel, hindi siya sumampalataya, iniwan ka, huwag ka magtatampo, may mga rejection. Si Paul, nung ni-reject, sinaktan pa siya. Okay? Sabi niya, and often near death. Madalas daw mailagay sa alanganin ng buhay ni Pablo dahil sa pangalan ni Kristo. 5 times I receive at the hands of the Jews the 40 lashes, less 1. Yung punishment na yun. Para sa isang taong napakasama kung ituring, ibinigay na kay Pablo. Pero yung ginawa niya ay for the cause of Christ. 3 times I was beaten with rods. Kaya kung ikaw yung pag-awit mo sa Panginoon, hindi ka na pinapansin ng mga kaibigan mo dahil umaawit ka ng gospel music, okay lang. If that is the cause. Kung ikaw ay pagtawanan, sabi pa rito, once I was stoned. Yun po ay punishment din sa taong masama, yung pagbabatuhin. Naranasan nyo na po bang mabato ng isa lang? It could be fatal, lalo pag tinamaan ka sa ulo. Noon po, marami ang babato para sa isang tao. On frequent journeys, in danger from rivers, danger from robbers, in toil and hardship, through many a sleepless night. Marami din times daw na wala silang tulog sa paglilingkod sa Panginoon. Naranasan nyo na po ba walang tulog dahil sa paglilingkod sa Lord? Naranasan mo na ba walang
tulog minsan dahil kailangan mong mag-extend sa trabaho. Dahil yun ang tawag ng kailangan. Gawin po natin nang walang pagrereklamo. Kung hindi ka naman puyat the whole year sa trabaho mo, pinupuyat ka lang minsan sa trabaho dahil may deadline, sige po, ibigay nyo. Pero kung buong taon kayong pinuyat, yun, or, wala nang pahinga talaga, yun. Pero minsan may sacrifice. At ang pagsunod sa Panginoon, may matitinding sakripisyo. And number 4, last but not the least, go where Jesus leads you. Go where Jesus leads you. Kung hindi tayo sumunod sa Panginoon, noong natagpuan tayo, yan yung kanta natin kanina, ang ganda, no? Natagpuan. Kumusta kaya? Nasaan ka kaya ngayon? Nasaan ka kaya ngayon? Yung worship leader natin, siguro, nasa probinsya, tinapon ng magulang niya para magtino doon. Okay? Yung iba sa atin siguro wala na. Kung di tayo natagpuan ng Panginoon at di tayo sumunod, baka nasa hukay na tayo. Ano pa? Baka nasa listahan na tayo ng mga most wanted. Okay? Go where Jesus leads you. And let me encourage you, even when we don't fully understand His plan. Hindi naman talaga natin 100% unawa. Can I hear amen? Mauunawaan minsan ang isang sitwasyon. But we have to do what is right and what is pleasing in the sight of God at the moment, in every moment ng buhay po natin. We are called to follow in faith and in obedience. Now, let's go to our last passage, John 11:11-16. After saying these things, He said to them, our friend Lazarus, so sabi nila, Lord, ba't ka pa pupunta doon? Wanted ka doon. At sabi niya, our friend Lazarus has fallen asleep, but I go to awaken him. Kailangan niya daw gisingin. Alam nyo, ang tingin ni Lord, tingnan nyo, sa kamatayan natutulog lang. Bubuhayin din daw niyang muli. Or gigisingin lang niya. The disciples said to Him, Lord, if he has fallen asleep, he will recover. So sabi ng mga tagasunod niya, kung natutulog lang siya, Panginoon, gagaling pa siya. Verse 13. Now Jesus had spoken of His death, but they thought that He meant taking rest in sleep. Then Jesus told them plainly. Alam nyo minsan, pagkausap ni Jesus, kailangan plainly. Yung disciples, yung hindi nila maintindihan. Minsan kasi nagsasalita tayo ng ganito. Alam nyo po yung mga salitang, it's a piece of cake. Ano ibig sabihin nun? Madali lang. Okay? The early bird gets the worm. Minsan di po yan nakukuha ng iba. Ano pa? Ano pa yung mga minsang sinasabi natin na hindi magigets ng iba? Okay? Go the extra mile. Anong go the extra mile? Kilometers tayo dito. Nakuha po natin. Kaya si Jesus minsan, plainly. So sabi niya, okay. Para sa kanya, parang alam nyo, natutulog lang yun. Kumbaga, parang siya sabi niya, ang kamatayan, tulog lang yan, bubuhayin ko din. Sabi, Lord, kung natutulog lang yun, gigising yun. Gagaling yun. Hindi. Namatay siya. Pero bubuhayin natin. Nakuha po ninyo? Yan, ang ganda ng conversation, ano? At saka si John, talagang sinulat niya ng detalye. At sabi niya, look at this. Lazarus has died. And for your sake, sabi niya, tinapat niya sila. Nagpapasalamat ako, wala ako doon. Para sa inyong kabutihan ito. Sabi niya, Lazarus has died, and for your sake, I am glad that I was not there so that you may believe. But let us go to him.
Ano pong nangyari sumunod? Verse 16. So, Thomas, called the twin. Bakit siya tinawag na twin? According po sa mga ilang commentators, tinawag daw po siyang twin because he looked like Jesus. Pwede siyang ilagay sa alanganin kapag kailangan protektahan si Jesus. Alam niyo parang kadobol? Alright? Pagkamukha mo, halimbawa, si Ryan, pwede kong siyang iharap pagka si Kuya Chris wala. Si Ryan na lang muna, representative. Pero nakatalikod lang yan, Parang ganon. So, mukhang siya, pero hindi. Kaya tinawag daw nilang called the twin. Siguro sa isang grupo, kasi alam nyo sa mga panahon na yun, lagi silang may danger, may haharapin silang danger. So, pwedeng halimbawa, para makaalis si Jesus, makatakas sa dami ng tao, pwedeng, kunwari, si Thomas yung nandoon. Yun po ang comment po ng iba. Okay? So, kapag tatargetin na si Jesus, pwedeng si Thomas muna, yung mailalagay sa alanganin. Tingnan niyo po ang sinabi ni Thomas dito. He is willing. Alam mo kung ikaw yung kadobol, dapat willing ka. Kung ikaw yung servant at nagpoprotekta, kasi si Jesus, nagsiserve siya, pero kailangan niya rin yung 12 disciples na pinili niya to serve. And also, may mga times na kailangan din siya. Puprotektahan niya yung mga disciples, pero may mga times na kailangan niya itong mga ito. At ang sabi niya, so Thomas, called the twin, said to his fellow disciples, in-encourage pa niya mga disciples. Sabi niya, let us also go. Sige na, tara na. Let us go, that we may die with him. That is Thomas declaring his commitment as the twin, declaring his commitment for the Lord. Si Thomas willing to go with Jesus even if it meant dying with him. Thomas doesn't want Jesus to go alone. Ayaw niyang mag-isa si Jesus. Pwede nilang sabihin, Lord, mauna ka na doon. Sunod kami after 1 week. Hindi niya sinabi. Minsan ganun, pagka-dangerous, di ba? Okay, mauna ka na. Sunod na lang kami. Delikado doon Pero siya hindi. Sabi niya, let us go, let us also go, that we may die with him. He encouraged the disciples also to go. Those who believe, go with Jesus. Kung ikaw ay sumasampalataya, susunod ka sa Panginoon. Kung ikaw ay sumasampalataya, you will commit your life to the Lord. And by the way, I'd like to congratulate our newly baptized, sila David, Sister Ayen. Palapakan natin ang Panginoon. They've surrendered their life to the Lord. Let us believe that Jesus is the resurrection and the life. Go with Jesus. You know why? Saan ka ba dadalhin ni Jesus if you go with Him? To eternal life. To resurrection. To love. To faith. Humility. What else? Green pasture. Talking about our good shepherd few weeks ago. So let us believe. Let us go with Jesus. Again, saan ka dadalhin ni Jesus? Sa life. John 5:24, truly, truly, I say to you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. I encourage you to go with Jesus. Just like Thomas, he encouraged the disciples, let's go. Dahil ang ipagkakaloob ni Jesus ay buhay, eternal life, not judgment. He does not come into judgment daw. Hindi na hahatulan ang taong sasampalataya sa Panginoon. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is
eternal life in Christ Jesus our Lord. Revelation 21:4, He will wipe away every tear from their eyes, and death shall be no more. Wala pong kamatayan na makakagapi sa Panginoon. At sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya, death has no power. Death has no sting. Wala daw kamandag ang kamatayan sa lahat ng sasampalataya sa Kanya. At alam niyo po sa last part ng John 11, anong sinabi niya? Kay Martha or kay Mary, sabi niya, I am the resurrection and the life. Do you believe this? Sabi niya, yes, Lord. I believe. Kaya nga po, pinatawag nila si Jesus. Alam nilang bumubuhay ng patay ang Panginoon. Nagpapagaling ng may sakit. Alam nila na si Jesus ay source of life. Na kay Jesus may eternal life. At ito pong napakaganda sa eternity with Jesus. Anong wala na daw po doon? Wala na pong pagluluksa. Neither shall there be mourning, nor crying, nor pain anymore. There is no pain in the presence of the Lord Jesus. Nakakaranas ka po ba ng karamdaman dito? Yes? Sumasakit na ba ang mga tuhod mo minsan? You are blessed na matanggap mo mga katotohanan ito. So do not fear. Do not be afraid of the future. Do not fear of what tomorrow may bring. Do not fear if your hairs are getting old and or gray or white, like me. Mas madami na po bang maputi kaysa itim? At sa mga kabataan, do not be afraid. And put your trust in Jesus. And don't think na mahaba ang buhay mo. Lagi kang magtiwala sa Panginoon. Do not put your confidence sa flesh. Ano pa? Nor pain. Wala nang pain, for the former things have passed away. Yan ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus. He is the resurrection and the life. Receive the communion elements as we sing this song. Jesus, ako ay iyong natakbuhan. Pag-ibig mo'y di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapanawalan. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Jesus, ako ay iyong natakbuhan. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Hold your breath and your cup. And before we partake of the communion elements, let us all bow down our heads and let us talk to the Lord Jesus. Humingi po tayo ng tawad kung ano man yung kailangan natin. Ihingi ng sorry. Sa mga bata, mga kabataan na nandito, tell Jesus, Lord, I am sorry for the sins I have committed. Forgive me, cleanse my heart, purify me, Lord. You are my Savior, you are my God.
And now repeat this prayer after me. Lord, this bread This bread represents your body represents your body that was broken for me. that was broken. You offered your body to God to save me from all unrighteousness All unrighteousness and heal me and heal from all my diseases. all my diseases. Because of what you've done, Because of what you have, I am saved. I am saved. I am healed. I am healed. I put my trust in you, I put my trust my in Savior, my Savior, my God, my God, and my King. and my King. Amen. Amen. Lord, Lord, this cup this cup represents the new covenant represents the new covenant in your blood. in your blood. You offered your blood to God You offer your blood to God for me, for me, to cleanse me to cleanse me from all sins from all sins that leads to death. that leads to Thank death. you Thank you for washing away my for sins, washing away my making me pure and holy, making me pure so that I may serve you, so that I may serve you, the living God. the living God. Amen. Jesus, ako ay iyong natapuan. Pag-ibig mo di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Sa krus nahanap ang kapatawaran. Pag-ibig mong di mapantayan. Ako ay sa'yo lamang, sa'yo lamang. Let's lift our hands to the Lord. Wow. Lord, that song is for you. Sa'yo lang ang aming buhay, sa'yo lang ang aming pananampalataya, dahil sa'yo lang matatagpuan ang kapatawaran sa aming kasalanan. Sa'yo lang matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Salamat sa kapayapaan na binigay niyo po sa amin, Panginoon. Ano man po yung aming nakaraan, binago niyo kami, pinalaya at binigyan ngayon ng magandang kinabukasan. Thank you for saving our friends, our family, our loved ones, ang bawat isa na nandito, Panginoon, na nakarinig ng iyong biyaya, ng kapangyarihan ng iyong salita. Panghawakan namin ang mga pangako mo, Ama, na Lord, lahat ng sumasampalataya sa inyo ay hindi mapapahamak, kundi mayroong buhay na walang hanggan sa inyo. Thank you for that promise, O God. At Lord, dalangin ko sa aking mga kapatid, Panginoon, sa buong linggo, samahan niyo po kami, tulungan, gabayan. Lord, give us victory and success sa lahat ng aming gagawin. Sustain us, Lord. Heal those who are sick, Father. At Panginoon, bigyan niyo ng kapangyarihan ng bawat isa sa amin mula sa iyong Holy Spirit na gawin ang pinagagawa niyo sa amin ng merong katapatan, pag-ibig, Panginoon, at meron pong pananampalataya sa inyo lang pangalan. Thank you, Father. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. In Jesus' name. Everyone say, Amen. palakpakan po natin ang Lord. Praise God. God bless your small group. Stay po tayo para sa sharing and group prayer. At sa lahat po ng mga kids, mag-register for our Kids Fest. God bless you. Hi, God.